Hi, Mine. Happy anniversary. Wait, ma. I-set up. Hello mga katropa, good morning. Ay, magandang gabi na pala ako nagising. 12 years anniversary na pala namin mamayang alas 12 ni Ninang Thea. Yay! 12 years na nga rin pala kaming nag-aaway bate, pero magkakasundo kami kapag isa sa amin may nag-offer ng pagkain. DIY lang ha, hindi kami magkaaway ngayon, magkabati naman kami, pero lulutuan ko pa rin siya ng pagkain. Buti na lang may natira pang isang kalabari dito sa inuwi ni Mama galing probinsya. Ang piece of device ko nga pala para tumagal ang relasyon, hindi naman kailangan magkaaway kayo bago mo suyuin. Dapat araw-araw mo siyang sinusuyo. Wala nga pala kaming stock ng french fries, buti na lang may kalabasa, kaya naman magluluto na lang ako ng kalabasa fries. Madali nga lang palang lutuin to, basta meron kang kalabasa saka harina. Siguraduhin mo ring meron kang stock ng asin saka paminta para pampalasa. Mali pala ako, corn flour pala ang kailangan, hindi pala harina, kaya sinoli ko muna siya sa lalagyan niya. Hindi ko nga na-participate agad. Corn flour pala ang kailangan, kaya naman naghanap na muna ako sa rep. Akala ko nga corn flour na tong nakita ko, yun pala siomaw, kinagatan pa. Sino bang kumagat dito? Nahiya pang ubusin. Buti na lang meron pa natirang corn flour, hindi ko nga rang sigurado kung expired na. Bago ko nga umpisahan, umakyat na muna ako dito sa upuan kasi hindi ko abot yung gagamitin kong pan. Nakuliti pa nga ako dito, paano naman kasi nalaglagan pa ako sa mata ng pupo ng butiki. Binaba ko nga pala muna itong pan na gagamitin ko para mahugasan na at matuyo bago ko gamitin. Sikreto nga pala para tumagal yung pan, huwag abusuhin, kaya itago natin. Inilabas ko na nga pala itong samurai na jutay dahil mapapalaban ako mamaya sa hihiwain. Naisipan ko pang magluto ng kalabasa pero hindi ko nga pala alam ano ang dapat na unahin hiwain. Basta ang goal ko dapat hatiin. Once ma-discover ko kung saan dito yung hihiwain, papakita ko sa inyo kung gaano katalas itong jutay na samurai namin. Panoorin yung maigi kung paano niya bibisikan itong matigas na kalabasa na parang malambot na tinapay lang. Pero bago ang lahat, na-discover ko, kailangan pala munang tanggalin yung ulo. Ito na, ready na ba kayo? Joke lang pala yung mga naunang sinabi ko. Nakalimutan lang yata tong hasain ng lolo ko. Ginamitan ko pa nga ng kutsilyo para matanggal yung laman loob. Pwede naman palang kamayin. Hindi man tumalab itong jutay na samurai kanina nung naghihiwa ko. Sinubukan ko na lang siyang pangbalat. Baka dito tumalas siya. Ang galing, ang talas nga. Nakakabalat siya. Dumudulas-dulas pa. Kaya naman kumuha na lang ako ng filler para mas madali yung buhay ko. Hindi lang talaga ako sanay gumamit ng filler. Kahit sa pagbabalat ng mangga, kutsilyo yung gamit ko. Medyo makalat nga lang gumamit na itong filler. Ayan, nagpulot patuloy ako. Pagkatapos ko ng mga lakal na mga pinagbalatan ng kabalasa, inimpisahan ko naman ng hiwain ito sa maninipis. Parang singnipis ng kalyo mo sa kalampakan. Charot! At dahil nga mabilis ako natapos maghiwa ng mga kalabasa sa pamamagitan ng pag-edit ng speed ng video, ay inimpisahan ko naman itong pang floating. Sorry, nangati pa yung ilong ko sa paminta. Pinagalo-halo ko nga lang kung anong available dito sa bahay na pampalasa. Nilagyan ko rin pala ng paprika. Hinalo-halo ko nga palang mabuti yung mga complements. Kaso nung tinikpan ko, bakit ganun? Lasang hilaw na harina. Sinalin ko na nga pala dito sa bowl yung mga hiniwa kong kalabasa para ma-floatingan sila. Tapos hinalo-halo ko nga lang mabuti hanggang ma-floatingan ng buo yung mga nahiwang kalabasa. Habang hinahalo ko nga ito, na-realize ko sobrang nipis pala ng hiwa ko. Kala mo isasahog sa pansit bihon. Binuksan ko na nga pala yung kalan saka yung aming airbender, saka ko binuhusan ng brand new na mantika kasi wala na kaming abuse oil.
Ang bilis nga lang palang maluto nitong kalabasa fries, kaya naman tatabi ko muna kasi may gagawin pa akong isa. Titikman ko na nga rin pala para malaman ko kung malutong ba talaga. May nakita nga rin pala akong isang mangga. Kung kanino man to, pasensya na, pahiram muna. Papalitan ko naman kapag nakadilihensya na. May nakita nga pala kasi ako tira-tirang ebap at saka Defense milk sa rep, kaya naman naisipan ko gumawa ng mango shake. Shoutout nga pala sa may-ari ng mga gatas. Pag hinanap mo to, nainom ko na, pasensya na, pagpalaing ka nawa. Isipin mo na lang may natulungan kang kapwa mo na nangangailangan. Kahit nga itong mayonnaise ay hindi rin sa akin, kaya naman hiniram ko muna kasi gagawa ako ng sauce. Hinaluan ko nga pala ng ketchup saka ng paminta, tapos okay na, fixer na. Okay na nga ang lahat, isasalin ko na lang yung shake sa baso. Kaso pagtingin ko sa freezer, may nakita ko tira-tirang ice cream, sakto mango flavor din. Ang bait nga naman talaga ng langit sa akin, binigyan pa ako ng ice cream, sakto mailalagay ako sa ibabaw. Okay na, all set na, i-deliver ko na kay Ninang Thea. Container nga pala bago ko i-deliver. Sobrang kalat nga pala ng kwarto namin. Nag-immigrate na pala kasi kami sa kwarto ng working station namin sa sobrang init. Nakapili na kasi kami ni Ninang Thea kung ano yung magpapastress sa amin. Kung yung init ba o yung bill ng kuryente. Alam nyo na yung sagot. Hi, Mine. Happy anniversary. Uy, fries, sarap. Tag mo muna dyan. Medyo healthy yan. May pashi. Wow. Sarap. Sarap. Ang healthy nga to Medyo lang kasi may mantika Ang sarap. Masarap sa fries. Yes? Ang kumay. Love you. Happy anniversary. Happy anniversary. Hop. Ang sarap. Thank you. Love you. Love you. Love you. Pengi. Crunchy. Uy. Gusto mo ako? Happy 12th anniversary, Mine. Nairaos natin yung anniversary natin ng hindi gumagastos. Ayun lang naman. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Paalam!